Bata pa lamang si Anton, alam na niya sa kanyang sarili na mayroong kakaiba sa kanyang pagkatao. Magmula noong siya ay nagkaisip, hindi na mawala sa kanyang paningin ang mga kakaibang bagay na kanyang nasisilayan, ngunit hindi maipaliwanag. Mas lumala ang ganoon nung umuwi sila ng kanyang pamilya sa probinsya nila sa Capiz para doon na manirahan. Madalas nagigising ang batang si Anton sa mga nilalang na hindi naman nakakatakot pero kakaiba. Minsan ay nakakakita siya ng mga magagandang babae sa kanyang silid na sobrang aliwalas na mga itsura. Nawari ba ay mga diyosa ang mga ito? Kung minsan ay nakakasilay din siya ng mga halaman na may buhay dahil mayroon itong mukha at nakakapaglakad ang mga ito. Sa tuwing sinasabi niya ito sa kanyang mga magulang ay ngumingiti lamang sila at pawang hindi siya pinapaniwalaan. Ang mga nilalang na iyon ay tila konektado sa kalikasan at parang pinoprotektahan siya dahil palagi niyang nasisipat ang mga ito na nagbabantay sa kanya. Madalas din siyang nakakakita ng mga nilalang na maliliit at palipad-lipad sa kanyang silid. Hanggang sa isang araw, hindi na niya kinaya at kinausap na niya ang isang halaman. "Bakit kayo nandito? Ano bang kailangan niyo sa akin?" Inosenteng tanong ni Anton. Wala kaming kailangan sa iyo. Binabantayan ka lang namin. Malalaman mo din iyon paglaki mo. Saad ng halaman na malait ang boses. Ano ba kayong mga nilalang? Bakit ako lang ang nakakakita sa inyo? Tanong ni Anton. Kami ay galing sa kabilang mundo na mas maganda ang kalikasan kumpara dito. Hindi ka naman namin sasaktan. Hayaan mo na lang kami dito, Anton. Malalaman mo din pagdating ng araw. Sambit ng halaman. Napaisip naman noon si Anton. Tinitigan niyang nilalang at nakangiti lamang ito sa kanya. Pinabayaan na lang niya dahil hindi naman siya nakakaramdam ng takot. Dahil alam naman niya sa kanyang sarili na hindi masasamang nilalang ang nakapaligid sa kanya. Lumabas siya ng araw na iyon para magigib na ipanglalaban ng kanyang ina sa ilog. Bit-bit ang dalawang balde ay mapayapa siyang sumasalok sa rumaragasang ilog nang mapansin niya ang isang batang lalaki na halos kaedad niya lamang na tumatakbo at umiiyak. Hinahabol ito ng isang galit na aso. Kaya naman nag-isip ng paraan si Anton upang makatulong at bigla na lamang sumagi sa kanyang isipan na titigan ng aso ng matalim at unti-unti itong lapitan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, naging kalmado ang aso at tila naging maamo. Kaagad namang nagpasalamat sa kanya ang bata at umalis na habang ang aso ay nakatitig pa din kay Anton. Habang gumagalaw-galaw ang buntot nito, hindi siya makapaniwala noon dahil paano niya nagawa iyon. Anong dahilan kung bakit niya napaamo ang aso na kanina lamang ay handang-handa nang lumapa sa isang kapwa niya bata. Ngunit bago niya pa isipin ang susunod na katanungan sa kanyang isipan, nakaramdam siya ng pagkapde na pagkaramdam niya sa kanyang braso. Nang tignan niya ito, hindi siya makapaniwala na nagliliwanag ito na para bang may umuukit. Hanggang sa maya-maya ay napansin niya ang mga kakaibang letra na nakatatak dito. Nagulat siya kaya kaagad siyang tumakbo at umuwi sa kanila. Pilit niya pang tinatago ang kanyang braso. Ngunit napansin agad ito ng kanyang ama. Ano ba yan, Anton? Bakit mo yan tinatago? Pinag-igib ka lang ng nanay mo tapos uuwi kang may ganyan. Napakabata mo pa at napapabarkada ka na. Umanda ka sa akin, Anton. Hindi ko yan palalampasin. Galit na wika ng kanyang ama noong makita ang ukit sa kanyang braso. Tatay, maniwala po kayo sa akin. Kusa na lang po itong lumalabas sa braso ko. Sino naman po ang magiging barkada ko dito?
Lagi lang po akong nasa bahay, Tay. Hindi po akong may gawa nito. Maniwala po kayo sa akin. Saad ni Anton. Alam mo, madami na akong napapansin na kakaiba sa'yo eh. Halika, at dadalhin kita sa manggagamot. Baka nasaysaraan ka na ng bait kang bata ka. Galit na wika ng kanyang ama. Wala namang nagawa si Anton kundi ang sumunod habang umiiyak dahil kilala niya ang galit ng kanyang ama. Noong dumating sila sa bahay ng manggagamot na si Tandang Rode, kaagad din naman itong nag-alala dahil sa pag-iyak ni Anton. Ipinaliwanag naman ng kanyang ama ang dahilan kung bakit at inilahad sa manggagamot ang mga napapansin nitong kakaiba sa kanyang anak. Tumawa naman ang matanda at sinabi na huwag mag-alala at huwag pagagalitan ng kanyang anak dahil espesyal ito at hindi dapat pagdududahan. Pinalayaw muna ng matanda si Anton at pinagsabihan na kalmahin muna ang kanyang sarili. Dahil hirap na itong huminga, kakahikbi. Habang inaayan naman ng matanda ang ama nito na pumasok sa kubo upang makausap ng masinsinan. Espesyal ang anak mo, Nardo. Ang mga nakatatak na letra sa kanyang braso ay hindi pangkaraniwan. Malamang, kaya ay nagsasalita mag-isa ito dahil kinakausap siya ng mga engkanto na siyang pumili sa kanya sa larangan na nakatadhana sa kanya. Wika ng matanda habang nakatitig sa mga mata ng ama ni Anton. Ano po ba ang ibig sabihin niyo, Tay? Ano po ang nakatadhana sa anak ko? Magiging tagapagtanggol siya ng kalikasan, tanggapin niyo man o hindi. Maganda ang kapalaran ng anak mo, pero hindi madali. Ikaw ang nakakakita sa kanya araw-araw. Alam mo ang kalagayan niya. Dadami pa yung ukit sa kanyang katawan. Dahil iyan ang mga usal na magpapalakas sa kanya sa pisikal at espiritual. Bantayan mo lang ang anak mo. Siguro tumatanda na nga ako at magkakaroon na ako ng kapalit sa baryong ito. Sige na, humingi ka na ng tawad sa anak mo at natakot mo siya. Alam ng kalikasan kung sino ang mas karapat dapat, Nardo. Salaysay ng matanda habang nakangiti. Natulala na lamang si Nardo at napapaisip sa nasabing kapalaran ng kanyang anak. Hindi makapag-isip ng maayos si Nardo sa kanyang mga nalaman. Napatitig na lamang siya kay Anton at tinitignan ang kanyang inosenteng anak na nagpupunas pa ng mga luha nito. Maya-maya rin ay kaagad niya rin itong nilapitan at niyakap at saka niyaya ng umuwi. Simula ng araw na iyon, palagi na niyang inobserbahan ang kanyang anak at parang totoo nga ang sinasabi ng matanda sa kanila. Simula nung araw na iyon, palagi na niyang inoobserbahan ang kanyang anak at parang totoo nga ang sinasabi ng matanda sa kanila. Ito nga ay parang espesyal at kakaiba. Sa kabilang banda naman, si Anton ay mas lalong nakakakita ng mga kakaibang bagay. Sa tuwing may nagagawa siyang kakaiba, nadadagdagan ang ukit sa kanyang mga balat. Napawang mga simbolo at mga kakaibang litera na hindi naman nila kayang basahin. Bagamat kinakausap niya ang mga engkanto na nagpapakita sa kanya, hindi pa din ito malinaw sa kanya kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Bakit napupuno siya ng mga marka at mga ukit, pati mga simbolo? Hanggang sa nagkaroon siya ng matinding panaginip. Hindi siya makapaniwala dahil napunta siya sa isang malaparaisong lugar. Punong-puno ng berdeng halaman at puno. Maraming ilog sa paligid at tila masasaya ang mga tao. Magaganda, gwapo, makikisig. At makikinis ang mga naroon. Merong mahabang tenga, mahaba ang buhok, merong mga pakpak. Sa tuwing nakikita siya ng mga ito, ay pawang masaya ang mga ito na naroon siya. May ilang yumuyukod, bumabati at ang ilan naman ay nakangiti sa kanya at binabati siya.
Habang siya ay naglalakad doon, napansin niya rin ang ibang mga binata na matitipunong lalaki na meron ding mga ukit at mga litra sa kanilang mga balat na kagaya ng sa kanya. Kung titignan niya ang mga ito, kaya hindi siya makapaniwala na meron din siyang ganon dahil di hamak na mas bata siya ng maraming taon kumpara sa kanila. Sa kanyang panaginip, dinala siya ng kanyang paa sa isang gawa sa ginto na palasyo. Pagbukas ng pintuan ito, bumungad sa kanya ang napakagandang diwata na may napakaaliwalas na mukha. Mukhang nakangiti ito sa kanya, ngunit halata sa mukha nito ang pag-aalala. Pinapasok siya nito sa loob at ipinakita sa kanya ang buong paligid. Mangha-mangha noon si Anton dahil halos lahat ay tila mamahalin at gawa sa ginto. Pero hindi pa din nawawala ang presensya ng kalikasan dahil sa nagkalat na mga inkantong halaman sa loob. Nakiusap sa kanya ang diwata at sinabi nito na mayroon silang problemang kinakaharap sa labas ng mundo. Napapansin kasi ng mga diwata doon na naglipanan na naman ang mga aswang at mga mangkukulam sa kanilang bayan at hindi iyon magandang pahiwatig. Kaya hinihingi nila ang tulong ni Anton. Sabi naman ni Anton, paano siya makakatulong dahil di hamak na siya ay bata pa lamang. Wala siyang kalaban-laban sa mga sinasabi nilang nilalang at hindi niya alam kung paano dedepensahan ang kanilang buong bayan gayong siya ay isang bata lamang kung tutuusin ay paslit pa lamang. Sabi sa kanya ng diwata, marahil ay siya ay 7 taong gulang pa lamang. Ngunit marami na siyang kakayahan dahil sa dami ng mga nakaukit sa kanyang mga balat. Kailangan lamang niya itong aralin dahil hindi naman daw agad-agad lalabas ang mga nilalang. Baka raw siguro makalipas pa muli ang 5 taon ay tsaka lamang ito unti-unting magpapakita sa kanilang bayan upang magasik ng lagim. Ayon din sa diwata na huwag siyang mag-alala dahil bibigyan naman nila ng maraming pagsasanay si Anton bago siya isabak sa ganong laban. Basta wag na wag lamang daw matatakot si Anton sa tuwing mayroong magpapakita sa kanyang mga nilalang na bago sa kanyang paningin at nakakatakot lamang sa umpisa. Dahil ganon daw talaga. Marami ding sinabi ang diwata ukol sa mga usal ng pangprotekta. Nasabi rin ito na maaari niyang simulan ang kanyang pagsasanay sa panghihilot at paggamit ng mga halamang gamot sa mga kababaryo niyang mayroong mga karamdaman. Hindi naman daw siya mahihirapan dahil nakatakda naman talaga sa kanyang ganong gawain. Parte rin iyon ng kanyang pagsasanay sa pagpapalakas ng kanyang espiritual na katauhan upang kayang-kaya na niyang harapin pagdating ng panahon ang mabibigat nilang kalaban na galing sa kadiliman. Matagal na daw na binabalanse ng mundo ang kasamaan at kabutihan. Pero kahit ganon, kailangang lumamang pa rin ang kalikasan. Ang mga tagapangalaga ng kalikasan, kagaya ng diwata na kanyang kaharap, ay kaagapay rin ang mga taong inaalipusta, inaalipin at kinakawawa ng mga kampo ng dilim. Isa na din sa kanilang problema ay ang mga aswang dahil hindi natural ang pag-atake ng mga ito. Noong naramdaman ni Anton ang pagkaligtas niya at pagkaginhawa ng kanyang pakaramdam sa lugar, ay nagdesisyon siyang magtiwala sa diwata. Ipinakilala din siya ng mga ito sa mga ginagalang na engkanto sa kanilang lugar. Masaya naman ang mga ito na makita si Anton at nangako kay Anton na poprotektahan siya sa kahit na anong mangyari. At hindi siya makakaranas ng hirap, sakit at pagod sa kanyang buhay. Sa oras na maisakatuparan nila ang kanilang misyon na maging tagapangalaga si Anton ng kalikasan at ng mga tao sa kanilang kapaligiran, lahat ng mapupuntang kaalaman at kapangyarihan kay Anton ay sa kalikasan magmumula.
at hindi sila magkukulang sa gabay at patnubay sa isang batang pasibol pa lamang. Nagising noon si Anton at hindi makapaniwala. Sa paglibot ng kanyang mga mata, naroon pa din siya sa kanyang silid. Nakangiti siyang bumangon noon at masaya niyang ginawa buong araw ang kanyang gawaing bahay. Ngunit napansin niya ang kanyang mga kapitbahay na pinag-uusapan siya sa dami ng ukit sa kanyang katawan. Nagising noon si Anton at hindi makapaniwala. Sa paglibot niya ng kanyang mga mata, naroon pa din siya sa kanyang silid. Nakangiti siyang bumangon noon at masaya niyang ginawa ang buong araw ang kanyang gawain. Ngunit pansinan niya ang kanilang mga kapitbahay na pinag-uusapan siya dahil sa dami ng ukit sa kanyang katawan. Dahil nga naman masyado pang bata si Anton para sa ganong bagay. At sa kanilang lugar, kilala lamang ang mga may ukit dahil ito ay mga kriminal o di naman kaya ay mga basag ulo. Kaya naman naging laman din ang usapan si Anton dahil sa kanyang katayuan. Maraming taong nagsasabi na pabayang magulang ang kanyang mga magulang. Pero hindi nito iniinda dahil alam na ng kanyang ama at ina kung ano ang totoong nangyari kay Anton. At para rin naman ito sa ikabubuti ng lahat. Sa ilang mga buwang pagsasanay ni Anton sa panggagamot, natutunan niya na kung paano manghilot at magpagaling ng mga may sakit. Sinimulan niya ito sa kanyang ama na palaging pagod dahil sa pangangahoy at pangangaso. Mabilis na umunlad ang kaalaman ni Anton dahil sa gabay ng mga engkanto na nakapaligid sa kanya. Hanggang sa unti-unti, pati ang katrabaho ng kanyang ama ay nagpapagamot din sa kanya at nagpapahilot. Hindi makapaniwala ang mga kababaryo nila dahil bigla na lamang nagkaroon ng ganong taglay si Anton na isa lamang bata. Dumarami na rin ang nagpapagamot sa kanya at unti-unti nang umiingay ang pangalan ni Anton na 7 taong gulang na bata pa lamang na ay marunong ng manghilot, manggamot at madaming ukit sa katawan hanggang sa dinarayo na din ng mga ibang tao ang kanilang tahanan upang magpagamot. Dahil nga usap-usapan ito at gusto nilang patunayan sa kanilang mga sarili mismo na talagang marunong at epektibong manggamot si Anton. Ang kanyang mga magulang naman ay masaya sa kanyang mga naabot. Hindi ito kumokontra dahil alam nilang iyon talaga ang nakatadhana sa kanilang anak. At masaya naman silang nakikita itong nagpapalaganap ng kabutihan at tumutulong sa kanilang mga kapwa na nangangailangan. 2 taon ang lumipas at naging mabisa na din gumawa ng mga pangontra si Anton. Marami na din ang nagmamanman sa kanilang tahanan na alam ni Anton sa kanyang sarili kahit sa mura niyang pag-iisip na hindi ito mga normal. Alam niyang iyon ang kanyang magiging kakompetensya gaya ng sabi ng mga diwata sa kanya na magkakaroon siya ng kalaban at kahati. Sa pag-ingay ng kanyang pangalan, hindi naman nakakaramdam ng sindak noon si Anton. Ngunit kinakabahan siya para sa kanyang sariling kakayahan dahil hindi pa niya nasusubok ang kanyang kapasidad, dahil hindi pa siya binibigyan ng pagkakataon ng mga diwata na makaharap ang totoong mga aswang. Unti-unting dumarami na rin ang mga buntis at mga bagong panganak na lumalapit sa kanilang tahanan upang manghingi ng gabay kay Anton ng pamprotekta sa mga aswang na umaali-aligid daw sa kanilang pamilya. Hindi naman nagdadalawang isip si Anton na magbigay ng kahit na anong tulong at ibinibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya sa mga ito. Dahil sa kaawa-awa at walang kamuang-muwang na mga sanggol na pinapeste ng mga hinayupak na aswang. Inaamon ni Anton na nakakaramdam siya ng takot at kaba kapag nakakakita siya ng aswang dahil lalo na ding tumataas ang kapasidad ng kanyang ikatlong mata. Sa tuwing sasapit ang gabi, nakikita niya sa gilid ng kanyang paningin ang mga kakaibang nilalang na nakakatakot ang mga itsura. Malahayop at kahindik-hindik na umaaligid sa labas ng kanilang tahanan. Hindi naman siya natatakot para sa kanyang sarili. Bagkus ay natatakot siya para sa kanyang mga magulang
na maaaring madamay kung sakaling may gawing hindi maganda ang mga nilalang na ito. Kaya naman na magmula noon, sa mura niyang edad, ay nagbabantay na siya sa labas ng kanilang tahanan tuwing gabi. At nagtatanim na din sila ng mga pangontra palibot dito, para kung sakaling magkaroon sila ng mga bisita sa gabi, ay hindi mapahamak ang mga ito sa banta ng paligid. Hanggang sa hindi na talaga nawala ang pakaramdam niya sa mga aswang. Kaya magmula noon, kinulit na niya ng kinulit ang mga diwata. Nabigyan na siya ng pagkakataong labanan ang mga ito. Ngunit ayaw pa ding pumayag ng mga diwata at nagsasabing sila na lamang ang bahala sa mga aswang. At makalipas lamang ang ilang araw, wala na siyang napansing umaaligid sa kanilang tahanan. 17 taon na si Anton. Isa na siyang makisig na lalaki. Mas lalo pang naging patok na patok ang kanyang pangalan. At halos pilahan na sa araw-araw sa kanilang bahay. Sino ba namang hindi magtitiwala sa kanya? Bukod sa walang bayad ang kanyang serbisyo, ay mahaba pa ang kanyang pasyensya. Kahit kadalasan, wala na talagang naging tulog si Anton. Dahil nare-respeto niya ang oras at tagal ng pagpila ng mga tao na nais humingi sa kanya ng tulong at nagtitiwala sa kanyang kapasidad. Hanggang sa isang araw, mayroong isang lalaking umiiyak sa labas ng kanilang tahanan. Kahit maraming tao noon, sinikap niya na lapitan ang lalaki at tanungin kung ano ang problema. Naglulumuhod, umiiyak at nagmamakaawa ito sa kanya. Napuntahan sa kanilang tahanan ng kanyang asawa na halos maghingalo na. Sa awa naman ni Anton, kaagad naman niyang tinugon ang nais ng lalaki. Nagpaalam muna siya sa mga nakapila sa kanilang tahanan at humingi ng pasyensya na kailangan niyang unahin ang asawa ng lalaki. Dahil nga naghihingalo na ito, naintindihan naman siya ng mga nakapila at agad-agad din kinuha na lamang niya ang kanyang mga importanteng gamit at tumungo na siya sa bahay ng lalaki. Naabutan ni Anton ang asawa ng lalaki na hinang-hinana. Ngunit kitang-kita niya na nakapaligid sa asawa nito ang mga itim na anino na kaagad namang nagpula sa noong nakita si Anton. Anton, tulungan mo naman kami. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa asawa ko. Tapos buntis pa siya. Baka naman mapahamak din ang anak namin. Uwi ka ng lalaki habang nagmamakaawa sa kanya. Ano ho ba ang huling nangyayari sa asawa niyo bago siya magaganyan? Tanong ni Anton. Nako, ang alam ko lang po, galing siya sa bayan. Masakit daw po ang kanyang ulo pag uwi niya. May nakaalitan daw po kasi siyang matanda doon. At pagkatapos noon, bigla na lang po siyang nagkaganyan. Naging matamlay hanggang sa pagsasapit ng gabi. Hindi po siya makahinga. Sagot ng lalaki. Sinuri ni Anton ang babae. Kitang-kita niya na hirap na ito. Hanggang sa nalaman niya dahil sa bulong ng kanyang engkanto na kaibigan na ang babae na yon ay inaswang ng babaeng nakaalitan nito. Galit na galit naman noon si Anton. Kaya kaagad siyang nag-usal at pinasapi ang aswang sa katawan ng babae. Hawak-hawak ang daliri nito. Unti-unti niyang pinipiga hanggang sa nagpakawala ito ng napakalakas na sigaw. Ayun na. Ayun na ang indikasyon na nasa loob na ng babae ang kaluluwa ng lumalapastangan dito. Galit na galit noon si Anton at tinatakot niya na papatayin ang aswang kapag hindi titigilan ang babae. At natakot din naman ang aswang na yon. At unti-unti na itong inamin na kinain na niya ang sanggol ng mag-asawa. Habang nagwiwika ito sa garalkal na boses, kitang-kita naman ni Anton sa kanyang gilid ang lalaki na hindi na rin halos makahinga sa kakaiyak noong marinig na kinain na ng aswang ang anak nila. Nangako ang aswang na gagawin niyang mabuti ulit ang pakiramdam ng babae. Ngunit hindi nagpatinag si Anton. Inantay niya na muna na alisin ng aswang ang kanyang mga mahikang nilagay bago niya ito tuluyang palayain
Ngunit ito ay isang patibong lamang. Noong makumpirma ni Anton na wala na ang mga sumpa ng aswang sa katawan ng babae, kaagad naman niyang pinatay ang kaluluwa ng aswang. Gayon din, damay na rin ang pisikal nitong katauhan. Sabi ni Anton, kailangan na daw magpahinga ng babae ng ilang mga araw. At unti-unti naman ang bubuti ang pakaramdam nito. Dahil patay naman na ang nanggagambala sa kanila. Niyakap niya din ang lalaki at sinabing lubos siyang nakikiramay sa pagkamatay ng kanilang anak sa kamay ng aswang. Hayaan daw nila at mas lalo pa silang bibiyayaan ng Panginoon. At sa unti-unting pagdating ng tamang oras ay magkakaroon muli sila ng panibagong anak. At sinisigurado ni Anton na ang kaluluwa ng aswang ay pinaparusahan na sa impyerno. Lubos-lubos din naman ang pasasalamat ng lalaki sa kanya, kaya't bago siya umuwi ay nag-iwan na rin siya ng mga pangontra at mga usal upang hindi na muli pang gambalain ng kahit anong nilalang ang tahanan ng mag-asawa. Lingid sa kaalaman ni Anton na ang pagtulong niya pala sa mag-asawang iyon ay ang magbubukas sa kanya ng panibagong takbo sa larangan na kanyang pinapasok. Hindi na kasi natapos sa mga aswang na problema ng kanilang baryo. Halos araw-araw lahat ng nagpapagamot sa kanila ay puro aswang ng problema, na para bang kakaunti na lamang talaga ang tsansa na ang mga tao ay ligtas pa sa mga aswang. Hanggang sa isang gabi, huli na noon nang siya ay makauwi. Malalim na rin ang gabi noon dahil may pinanggalingan siyang tahanan na tinutulungan niya. Bitbit lamang ang kanyang punyal. Pinaybay niya ang madilim na kanilang daan sa baryo. Amoy na amoy niya sa kanyang paligid ang masangsang na mga aswang. Amoy na amoy niya sa kanyang paligid ang sangsang na mga aswang. Kahit hindi niya marinig ang huni ng mga ito at hindi niya lubos na mararamdaman, batid niyang naroon ang ilang bilang ng mga aswang dahil sa amoy pa lang nito. Napapangisin na lamang siya at napapatawa dahil baka akala ng mga aswang ay nasisindak siya. Patawa-tawa na lamang siya noong naglalakad habang hinihimas ang kanyang punyal na may espiritual na kapangyarihan. Lingid kasi sa kaalaman ng mga aswang na ang punyal na yon ay may basbas na mga matataas na antas ng engkanto na maaaring isang maging napakalaking espada sa oras ng espiritual na labanan na kakaharapin ni Anton. Ang punyal na yon ay maraming nakabaon na lason na epektibo lamang sa masasamang nilalang at isa na doon ang aswang. Iba't ibang matataas na uri ng lason at napaka-epektibo na mga ito dahilan para pati kaluluwa nito ay masaktan at hindi lamang ang pisikal na kaanyuan. Tahimik na nakiramdam si Anton sa kanyang paligid. Alam niyang pinapalibutan siya ng mga ito at anumang oras ay maaari siyang ibagat o linlangin ng mga aswang. Ngunit hindi naman siya magpapadaig. Malaki ang kanyang tiwala sa kanyang kapangyarihan na wala namang binatbat sa taglay na kaalaman at lakas ng mga aswang na nakakatakot sa kanya sa paligid na iyon. Malaki ang kanyang tiwala sa kanyang kapangyarihan na wala namang binatbat sa taglay na kaalaman at lakas ng mga aswang na nananakot sa kanya sa paligid na iyon. Hanggang sa nakaramdam siya ng mabilis na pagkilo sa kanyang likuran na para bang tumatakbo ang mga nilalang upang ambahan siya at atakihin sa kanyang pagkatalikod. Wala pang segundo ay tumalikod siya at hinarap ang mga ito. Nilabas niya ang kanyang punyal na nagliliwanag na para bang mga bituin, dahilan para manigas sa kanilang kinatatayuan ang mga aswang at mapatitig ang mga ito. Dahang-dahang lumapit si Anton. Kitang-kita niya kung paano manginig at mag-uumiyak ang ibang mga aswang. Sa tansya niya ay higit 10 ang mga aswang na humahabol sa kanya noon. Ngunit wala itong binatbat. Noong nasilayan pa lamang ang kanyang punyal, tawa na ng tawa noon si Anton. Hinablot niya ang isang aswang at pinugutan ito ng ulo. Hinawakan niya ang ulo nito at hinarap isa-isa sa mga aswang na iba pang kasama nito na hindi rin makagalaw.
Ang mga natirang aswang ay nagmamakaawa naman sa kanya. Nabuhayin sila dahil takot na takot ang mga ito dahil hindi man lang nagpakita ng takot si Anton. Hanggang sa galit na galit si Anton noon. Tinanong niya ang mga aswang kung sino ang nag-utos sa kanila na atakihin siya. At ayon sa mga aswang, sila ay mga pamangkin na matandang babaeng aswang na pinatay nito, na siyang gumagambala sa mag-asawa na ginamot niya noong nakaraang araw. Mas lalong nagalit si Anton. Pinagsasampal niya ang mga aswang ng napakalakas at tumutunog na halos matanggal na ang mga ulo nito. Galit na galit siya at napakalakas naman daw ng loob nilang sugudin siya ng ganun-ganun lang. Hindi daw siya basta-basta at hindi siya mapapatay ng mga aswang sa pagsaksak nito sa kanyang likod dahil lingid sa kanilang kaalaman. Maraming kasamang engkanto si Anton at hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakad. Sa galit, pinatay niya ang lahat ng aswang na naroon bukod sa nakita niyang pinakamaliit. Sabi niya, parehas lamang silang bagito sa kanilang magkaibang larangan. Kaya hahayaan ni Anton na umalis ang batang iyon upang iparating sa kanilang iba pang mga kamag-anak na hindi basta-basta si Anton at kakaiba ang taglay niyang lakas. Hindi para pagplanuhan ng ganun-ganun lamang. Sinampal pa ni Anton ang aswang na iyon bago iyon tuluyang umalis na umiiyak. Matapos ang insidente, payapa namang naglakad si Anton na para bang walang nangyari. At sa pag-uwi niya sa kanilang tahanan, ay payapa naman siyang nakatulog at namahinga. Kinabukasan, nagkukumahog siyang gisingin ng kanyang ama. Anton, anak, gumising ka. May mga naghahanap sa iyo sa labas. Hindi daw sila pasyente pero gusto kanilang kausapin. Gumising ka na dyan. Bilisan mo, malalaking tao. Sabi ng kanyang ama. Anong malalaking tao, tay? Sandali lang. Lalabas na ako. Wika naman ni Anton. Napupungas-pungas sa kanyang mata. Agad naman siyang tumayo at lumabas. At ng beses na nasilayan niya ang mga sinasabing panauhin ng kanyang ama. Doon pa lamang niya napagtanto na aswang ang mga ito. Dahil hindi man lang makatapak ang mga ito. Maski sa bakuran ng kanilang bahay. Na para bang mayroong kinakatakutan. Kaya naman nakangising lumabas si Anton sa kanilang tahanan habang nilalakad ang kanilang bakuran bago makarating kung saan mismo nakatayo ang mga kalalakihan. Tinanong niya ang mga ito kung ano ang problema. Ngunit hindi naman makasagot ang isa sa mga ito. Kaya naman tumawa siya at sinabing, Kayo ba ang mga magulang ng mga aswang na pinatay ko? Bakit? Gusto niyo na bang sumunod sa kanila? Sambit ni Anton na may galit sa kanyang mga mata. Bakit mo naman pinatay ang mga anak namin? Di ba mabuti ka? Di ba dapat nasa nakakaintindi ka? Grabe ang ginawa niyo sa aming pamilya. Pinatay niyo na yung kapatid ko, yung mga pamangkin ko, pati ba naman anak ko? Wala kang awa. Ang alam ng mga tao, mabuti ka. Pero wala kang puso. Wika ng isang lalaki. Bakit? May puso ba yung pamangkin o kapatid mo? Kasalanan nila kung bakit namatay sila ng maaga. Kung gusto niyong sumunod, dali naman akong kausap eh. Isusunod ko kayo. Gusto niyo ngayon na. Wika naman ni Anton. Huwag kang nagmamatapang, Anton. Tandaan mo, hindi lahat makakatapat mo. Para lang sabihin ko sa iyo, may gabunan sa pamilya namin. Saad ng lalaki. Kahit 30 pa ang gabunan ng pamilya niyo, hindi niyo ako masisindak. Umalis na kayo dito bago tayo magkasamaan. Baka gusto niyong mapuno ng kabaong ang tahanan niyo. At maraming paglamayan ang mga misis niyo ngayon. Sabit ni Anton na seryoso sa kanyang tono. Kaagad namang umalis sa mga lalaki. Napatawan na lang noon si Anton. Alam niya mga duwag ang mga ito at wala sa lugar at plano ang kanilang pagsugod.
Pinagpatuloy naman niya ang kanyang araw-araw na gawain, ang panggagamot sa mga taong dumarayo sa kanilang tahanan at ang pagsisilbi sa mga ito at pagbibigay ng mga pangontra sa bawat mga tao. Marami na rin siyang nadidiscover mga kasalanan ng mga maiitim na nilalang. Madami na rin ang lumalapit sa kanya ukol sa kulam at barang. Pero lahat ng iyon ay hindi niya binibigo at kanyang natutulungan. Inaamin naman niya sa kanyang sarili na malaking suliranin at maaring mauwi sa isang matinding labanan ang pagpatol niya sa mga aswang na pumunta sa kanilang tahanan. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na palagi siyang handa at ang kanyang mga engkanto na kasangga. Hindi naman nagkamali ang kanyang hinala dahil kinausap din siya ng diwata noong sumapit ang gabi. Nagpaplano raw ang mga aswang na yon na maghihigante at matindi nga ang naging galit nila kay Anton dahil marami sa kanilang pamilya ang inubos nito. Sabi naman ni Anton, hindi naman siya nasisindak dahil hindi naman niya kasalanan na ganoon ang naging kapalaran ng mga aswang na yon. Kaya kahit anong oras ay handa naman siyang makipagdigma. At sabi rin naman ng diwata, bagamat malalakas na ang mga aswang na haharap sa kanya sa mga susunod, ay mas malakas pa rin siya dahil mas marami siyang kasangga at galing ito sa kabutihan ayon sa diwata. Marami rin namang mga engkanto na nawiwili kay Anton, kaya sigurado na madami ang tutulong sa kanya kung sakaling harapin nga siya ng kabunan sa pamilya ng mga aswang na yon. Anton, masyado na tayong ginagambala ng mga aswang dito Hindi na nga ito normal Ang dami nang nagpaparamdam na aswang dito gabi-gabi. Maski ang mga buntis natatakot na rin lumabas. Naniniwala naman sila sa mga pangontrang binigay mo, pero hindi lang nila naiiwasang mangamba. Parang pinapalibutan na yata ng mga aswang ang baryo natin Ang dami nila ngayon. Ano kaya ang gagawin natin nito, Anton? Wika ng isang residente. Wala kayong ibang gagawin ngayon, kundi magpakaligtas at ingatan ang inyong mga sarili. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko patatagalin ang suliraning ito. Tatapusin ko to agad. Nag-aantay lang ko ng tamang pagkakataon. Alam niyo naman kapag may problema, maaari kayong lumapit sa bahay ko. Bukas ang bahay namin ni Nani at Tatay. Basta kayo mga mister, bantayan niyang mabuti ang mga buntis niyong asawa. Kahit may mga bata pa lamang kayo sa tahanan niyo, ay gawin niyo na. Mahirap na rin magpadalos-dalos. Hindi rin naman sapat ang pangontra kung wala kayong pag-iingat. Basta manalig lang kayo at magdasal palagi. Pero pinapangako ko sa inyo, hindi ko aatrasan ang laban na to. Saad naman ni Anton. Dinala na naman ng diwata sa kanyang panaginip si Anton sa lugar nila. Payapa na naman at napakagaan ang pakiramdam ni Anton. Binati naman siya ng iba pang mga engkanto at sinabi ng mga ito na masaya silang makita ang binata. Gayon din naman ang binatang si Anton. Maraming ibinigay sa kanyang mga aral ang mga nakakatandang engkanto doon. Tinuruan din siya ng mga usal at mga kahinaan ng mga aswang. Sabi nila wala naman daw siyang dapat ikabahala dahil kakaunting problema lang ay kaya nilang meresolba at kayang-kaya nilang gapiin ang mga aswang. Ngunit ang pinakaproblema lamang nila ay ang mga taong nadadamay sa ginagawa ng mga ito. Hindi naman na malaking bagay iyon para kay Anton. Sabi niya, inaantay na lamang daw niyang mapikon ng sobra ang mga aswang hanggang sa mauna itong sumugod sa kanya. Bagamat madami na ang nagrereklamo ukol sa paglipanan ng mga aswang at pagtunog ng mga huni nito sa gabi sa labas ng tahanan ng mayroong sanggol at buntis, hindi naman nagkukulang si Anton sa pagbigay ng suporta at tulong sa mga taong ginagambala nito. Marami na rin siya mga aswang na napatay. Hindi siya sigurado kung magkamag-anak pa rin ba iyon ng mga aswang na nais kumalaban sa kanya. Pero wala naman siyang pakialam kahit sino pa sa mga ito.
dahil ang mahalaga ay mairaos niya ng maayos ang ninanais niya. Sa pagbalik niya sa tunay na mundo at sa kanyang pagmulat ng kanyang mga mata, inarap niya muli ang kanyang mga pasyente. Sa pagsilay niya sa mga ito, kita niya sa mga ito ang takot sa kanilang mga mata. Marami na ding mga nakakapagsabi na nakakita na sila ng mga aswang sa labas ng kanilang mga tahanan, na kapag sila'y nagkamali ng pagsirado ng bintana at pintuan, ay maaari silang atakihin. At nakarating din kay Anton na mayroon ng muntik maatake na magsasaka ang mga aswang. Galit na galit siya noon, ngunit ayaw na ayaw niyang mag-uumpisa. Inaantay na lamang niya talaga na sugudin siya mismo ng mga aswang, dahil ayaw niyang magbigay ng takot ng mas malala at ayaw niyang madamay ang kanyang mga kababaryo. Isang gabi ay nabulabog si Anton. Nagising siya sa kakaibang ingay sa labas ng kanilang tahanan. Kaagad naman niyang tinanong ang kanyang mga magulang kung mayroon itong narinig. Ngunit ayon sa mga ito ay wala naman. Pawang tahimik ang paligid, kaya kaagad naging alerto si Anton. Ibig sabihin, siya lamang ang may alam na mayroong malaking ingay sa labas ng kanilang tahanan. Binilinan niya ang kanyang mga magulang na wag lalabas sa kanilang bahay. At kung ano man ang mga makita nito, wag na wag itong magpapanik dahil kaya niya ang kanyang sarili. Naging kabado din naman ang kanyang mga magulang, ngunit nagtiwala naman sila sa kakayahan ni Anton. Lumabas si Anton ng pintuan. Pagkalabas niya, sumalubong sa kanya ang mga aswang na nasa kahindik-hindik nitong itsura. Agaw pansin sa kanya ang isang pinakakaiba sa mga ito. Pinakamalaki at halos malademonyo na ang datingan. Batid niyang ito na ang kabunan. Hindi man lang siya tinayuan ng balahibo. Dahil pagkaramdam niya, panaginip lamang ang lahat at wala siyang dapat na katakutan. Handang-handa siyang harapin ang mga ito. Lumakad siya at nakangiting nagwikang, "Bakit hindi man lang kayo nagpasabi? Pupunta pala kayo dito. Sana nakapaganda ako ng makakain." "Di ba?" saad ni Anton. Umangil at umalulong naman ang mga aswang na ipinapaalala sa kanya na hindi sila nagbibiro. Napangisi na lamang si Anton habang tumatawa ng malakas at binubunot ang kanyang punyal. Sa pagtanggal niya ng balote ng kanyang punyal, kitang-kita ang takot at pagkasilaw ng ilang mga aswang. Ngunit marami rin sa mga ito ang hindi naman nagpatinag. Sinabihan niya ang mga ito na bibigyan pa niya sila ng pagkakataon upang umalis at iligtas ang kanilang mga sarili. Dahil sa oras na magsimula siya na mag-usal, ay paniguradong uubusin silang lahat at walang matitirang buhay. Hindi daw magbibigay ng kahit anong awa at pagpapatawad si Anton, at desidido siyang panindigan ang kanyang mga sinasabi. May nakita siyang bilang lamang sa daliri ng mga aswang na nagsialisan. Ngunit marami pa din sa mga ito ang nanindigan. Tawang-tawa siya noon dahil hindi nga siya nakakaramdam ng kahit anong kaba at hindi siya tinatayuan ng balahibo. Kala ko kung ano yung tumatayo. Napakasaya niya talaga kasi unang-unang pagkakataon iyon na masasabak siya sa digmaan at inaamin niya sa kanyang sarili na matagal niya itong pinapangarap. Sinabihan niya ang mga aswang na magkita sila sa bundok at doon sila magsisimula. Kung talagang matapang sila, ay hindi sila mandadamay ng ibang mga tao sa baryo. Ayaw din naman mangyari ni Anton ang kanilang sagupaan sa lugar mismo ng kanilang tahanan. Marami rin kasi silang kapitbahay na maaaring madamay at isa na doon ang kanyang mga magulang. Hinayaan niyang mauna ang mga aswang na umakyat sa bundok habang siya ay sa kabilang daan dumaan. Nag-uusal na ng kanyang pamproteksyon at sinisiguradong kompleto na ang mga engkanto na kanyang kasangga na magiging kaagapay niya
sa pakikipaglaban sa mga nilalang. Naakyat niya ang bundok nang wala man lang siyang nararamdamang pagod o niwala isang pawis na pumatak sa kanya. Nauna siyang dumatang doon bago ang mga aswang. Hindi niya maiwasan ang matawa sa kanyang isipan. Bakit nauna pa siya sa mga ito? Gayong kilala ang mga aswang bilang maliliksi, mabibilis, at magaling sa habulan ng mga nilalang. Hanggang sa unti-unti na niyang naaamoy ang sangsang sa paligid. Alam na niya kapag ganoon ang amoy ay nasa paligid na ang mga nilalang. Unti-unti ay nagsidatingan na ang mga ito. Tumutulo pa ang mga malalapot nitong laway na nakapalipot sa mga matatabil at matutulis na mga pangil nito. Gusto mong kalabanin kami, di ba? Sisiguraduhin ko, Batang Anton. Walang binatbat yung mga ukit at simbolo mo sa katawan. Kapag ako ang kaharap mo, kung sa karanasan lang din, ay malamang talo ka. Wika ng gabo ng aswang. Kung sa edad po, Lolo, mananalo ka po. 3 bulati na lang ang paper, maibabaon ka na. Panigurado, naghahanda na sila para mapermahan ang papilis mo. Kasi mamaya, bubulagta ka na dyan. Saad ni Anton. Sa paglabas ng mga engkanto at mga kasangga ni Anton, nahalata naman ng ibang mga nilalang ang tila bigat ng presensya ng kanyang mga kasama. Ilan kasi dito ay nangingilag at nahihirapang gumalaw. Kahit rin naman si Anton ang nasa kalagayan nila, ganoon din ang kanyang mararamdaman. Sa sobrang lalaki at sobrang banal na dating ng kanyang mga kasama ay talagang kikilabutan ang mga nilalang na may gawaing masasama. Sinimulan muna ng kabunan at ni Anton ang pagbuno. Nilabas ni Anton ang kanyang punyal na inusala niya upang maging isang napakalaking espada. Sa pagliwanag nito, kitang-kitang pagkasilaw ng mga nilalang. Ngunit batid niyang malakas din ang kabunan dahil hindi naman ito umilag. Nag-iikutan sila nito at naghihintay sa pag-amba ng bawat isa. Asar na asar ang kabunan kay Anton dahil tawa lang ng tawa ang binata. Kaya nauna itong sumugod. Mabilis namang nakaiwas si Anton at nasagi ng kanyang espada ang braso ng nilalang. Nagpakawala ito ng napakalakas na sigaw na para bang galing ito sa ilalim ng lupa. Kitang-kita dito ang sakit na kanyang natamo dahil sa rumaragas ang dugo nito sa pamamagitan lamang ng pagdaplis ng espada ni Anton. Habang umiinda ang aswang, para namang baliw si Anton na tawa ng tawa dahil sa kanyang nagawa. Hindi pa siya nakontento. Habang iniinda ng aswang ang sugat nito, kaagad siyang lumapit dito at muli pang nilakasan ang paghampas sa braso nitong dumudugo na. Mas lalo pang lumakas ang sigaw ng aswang at mas lalong nagsiangil ang iba pang mga kasamahan nito na halos kakalmot-kalmutin na ang lupa sa sobrang gigil. Bigla namang sumugod ang iba pang mga aswang kay Anton. Ngunit bago pa ito makalapit, ay nasalag na ang mga ito ng espada at kitang-kita ang kanilang mga mata kung paano nahulog ang kalahati ng mga katawan nito sa lupa. Hindi naman pala ako mahihirapan sa inyo eh. Akala ko pagpapawisan man lang ako. Wika ni Anton sa mga aswang. Bumulong naman sa kanya ang isang engkanto. Sinabi nito sa kanya na hayaan na sila muna ang gumalaw at ipakita kay Anton ang kanilang taglay na lakas. Pinagbigyan naman ni Anton ng mga engkanto dahil baka utos rin iyon ng diwata na kanyang sinusunod. Pinanood niya ang sagupaan ng mga engkanto at aswang at kitang-kita niya na sisiw lamang talaga ang mga aswang sa mga engkanto. Unti-unti ay binabao ng mga aswang ang kanilang mga lakas. Ngunit hindi ito tumatalab at unti-unti lamang silang nababawasan. Hanggang sa may ilang aswang na din ang nagsitakbuhan dahil hindi na nila kinaya ang presensya ni Anton. Unti-unti, bigla namang sinabi ng mga engkanto sa kanya na kailangan na rin nilang umatras. Hindi dahil talo na sila, kundi dahil wala na rin silang kalaban.
Sa pagsapit ng umaga, usap-usapan sa kanilang bayan ang mga bangkay na nakita nila sa bundok. Batid nilang iyon ang mga bangkay ng aswang at kinausap naman siya ng diwata. Sabay sabi ng diwata na wala siyang pinatakas sa mga ito. Ang lahat ng tumakbo ay pinaatake nila sa ibang mga mabubuting engkanto. Kaya sigurado sila na nauubos na ang angkan ng gabunang iyon. Marami ang nakapansin sa itsura ng mga bangkay. Halata nilang kakaiba ang mga ito at batid nila mga aswang ito. Maraming mga taong hindi makapaniwala dahil ang ilan sa mga ito ay kilala sa kanilang baryo. Marami rin naman ang nagpapasalamat na nalupil na ang mga aswang. Ngunit hindi magsasalita si Anton na may kinalaman siya dito dahil sa batas ng tao. Krimen pa din ang pagpatay. Kinabukasan, may isang residente ang lumapit kay Anton. Anton, ang dami ng biktimang buntis kagabi. Sumalakay din ang mga aswang dito sa baryo. Hindi namin makita kung nasaan ka. Sabi ng mga magulang mo, umalis ka daw. Ilan sa mga tao dito ay nasalanta talaga. Maraming mga buntis ang nakunan at ang ilan naman ay nakaligtas. Hindi kami makapaniwala sa nangyari. Saan ka ba kasi nagpunta? Wika ng residente. Hindi naman makapaniwala si Anton. Napakabigat sa kanyang dibdib ang kanyang narinig. Kaya naman kaagad niyang inusisa ang mga pangyayari at inalam ang buong detalye. Napag-alaman niya na nasalisihan pala siya ng mga aswang. Ang ilang mga aswang ay sumugod sa kanya at ang ilan naman ay nanalasa sa kanilang baryo. Galit na galit siya noon, ngunit pinakalma siya ng mga engkanto dahil hindi pwedeng malaman ng kahit sino na kaya siya nawala ay nakipagdigma siya sa mga aswang. Pinuntahan niya ang mga bahay-bahay na sinabing na biktima. Naabutan na lamang niya ang mga asawa nitong umiiyak habang inaasikaso ng ibang mga residente ang bangkay ng kanilang asawa. Awang-awa noon si Anton at di niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili dahil wala man lang siyang nagawa at masyado siyang naging kampante. Ngunit hindi naman nagbago ang tingin sa kanya ng mga kababaryo niya. Dahil wala naman daw talagang kasalanan si Anton at wala siyang dapat na ipag-alala. Sa pagkakataong iyon ay desidido na siyang kailangan niyang hanapin kung saan talaga nakatira ang mga aswang. Kaya naman, sa araw din na yon, nagmakaawa siya sa diwata upang alamin nila kung saan talaga naninirahan ang mga ito. Wala naman daw problema sa diwata. Kaya naman kaagad nilang itinanong sa mga kakilala nilang engkanto na kanilang tagamasid. Agad na rin namang nabigay sa kanya ang direksyon at hindi naman kalayuan sa bundok ang tahanan ng mga ito. Kaagad na pinuntahan ni Anton ang tirahan. Dahan-dahan siya noon at pinagmasdan na lamang sa malayo. Nakita niya ang mga nilalang na tila nagluluksa din. Nakaupo sa labas ng kanilang mga kubo at yakap-yakap ang isa't isa habang namumugto ang mga mata. Ngunit hindi iyon ang panahon kay Anton na magmakaawa. Lumakad siya dito, taas noo, at pinapakita sa kanya ang mga titig at galit. Napatingin naman sa kanya ang mga nilalang na nasa kaanyuan ng tao at kita sa mga mata nito ang takot sa kanya. Ano, mga traidor? Hindi kayo tumutupad sa usapan. Talagang tinatabla niyo ako, no? Kahit umaga, kayang-kaya ko kayong putulan ng hininga ngayon. Galit na sabi ni Anton. Alam namin na malala ang ginawa mo sa amin. May karapatan kaming magalit at maghiganti sa iyo. Pero sasabihin ko sa iyo, tumigil ka kakabintang Anton. Wala kaming kinalaman sa mga aswang na sumugod sa baryo kagabi. Lahat kami nandito sa tahanan. Nag-aantay sa pag-uwi ng mga mahal namin sa buhay. Na nakakalaban mo. Wala kaming kinalaman sa nangyari sa baryo. Maawa ka naman. Ubos na kami. Malungkot na sambit
ng isang aswang na nasa kaanyuan ng tao. Kung gayon, sino ang mga aswang na gumagambala sa baryo at walang awang inubos ang mga buntis? Subukan mong hindi magsalita, tanda. Sisiguraduhin kong pupugutin ko ng ulo ang bawat isa sa inyo. Ngayon mismo, sambit ni Anton habang nanggagalaiti ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung sino. Pero ang alam namin, mga wakwak ang nananalasa kagabi. Hindi sila taga dito. Pero kilala ka nila at inaantay lamang nilang pag-alis mo para masalakay nila ang baryo. Gaya ng grupo namin noon. Nais lamang nilang magiganti sa iyo. Pero maniwala ka. Titigil na kami. Kaya wala kaming kinalaman dyan. Pagkausapan ton. Lubayan mo na kami. Sambit ang aswang na nasa kanyang kaanyuan ng tao na nagmamakaawa at umiiyak na talaga. Naramdaman naman ni Anton ang malamig na presensya sa kanyang braso. Alam niyang hinipo siya ng diwata at sa pagtingin niya sa kanyang likuran, nakita niya nga ang diwata at sinisinyasan siya na umalis na dahil totoo ang sinasabi ng aswang. Umalis siya sa lugar na yon na nag-iiwan ng banta. Na kapag may nabalitaan siyang manggugulo ang mga aswang na yon sa kanilang baryo, ay hindi siya magdadalawang isip na patayin ang mga ito at hindi nakakaawaan pa sa pangalawang pagkakataon. Umalis noon si Anton na galit na galit. Gusto niyang malaman kung saan nagmula ang mga wakwak. Kaya naman nagporsige siya na mag-imbestiga at magtanong-tanong na din sa mga engkanto ng kanyang mga kasama. Sa pag-iimbestiga, napagtanto niya na ang mga wakwak pala na yon ay minsan din niyang nakalaban sa pamamagitan naman ng espiritual na paraan at hindi niya nakaharap mismo sa kaanyuan. Ang mga wakwak na yon ay mula sa kabilang bayan at dahil naubos na ang mga buntis doon, dito naman nila gustong manalasa sa baryo nila Anton. Kaya naman grabe ang inis ni Anton at ang kanyang paghahangad na matagpuan ang baryo ng mga wakwak para maubos na niya rin ito. Kagaya ng grupo ng mga aswang na nilipol niya noong makalipas na gabi. Ngunit malaki ding palaisipan kay Anton kung bakit hindi tumalab ang kanyang mga pangontra na iniwan sa tahanan ng mga buntis. Bakit napasok pa din ng mga aswang at bakit napatay nito ang mga inosenteng tao? Kaya naman kaagad niyang tinungo ang tahanan ng mga ito at tinignan kung naroon pa ba ang mga pangontra na nakabaon sa lupa sa harap ng mga tahanan nito. Ngunit sa kanyang pagkabigla, wala na ang mga ito. Kaya kaagad niyang tinanong ang mga malalapit na nakatara sa bahay ng mga buntis. Wala naman daw silang napansin na ibang tao sa kanilang baryo bukod sa isang bata na nagtitinda ng suman. Mukha naman daw itong normal. Pero gusgusin at halatang hindi nasa maayos na kalagayan ang buhay. Naghinala si Anton. Marahil ay kasabot ito ng mga aswang o hindi naman kaya ay bihag nila. Na normal lang din namang bata. Siguro na pag-utusan ng batang iyon na alisin ang lahat ng pangontra dahil nga normal ito at hindi ito maaapektuhan ng pangontra at hindi ito maitataboy. Kaya naman mabilis na nag-isip ng paraan si Anton. Tirik na tirik ang araw pero hindi iyon ininda ni Anton. Binaybay niya ang daan papunta sa kabilang bayan. Gamit lamang ang kanyang malakas na pang-amoy at pangdama. Hinanap niya ang baryo kung saan nakatira ang mga wakwak. Ngunit napansin niya na ang maliit na eskinita at ang napakasangsang na amoy. Sigurado na siya na doon talaga nakatira ang mga ito. Pinasok niya ang lugar nang walang kahit na anong takot. Bumungad sa kanya ang napakaruming kapaligiran at mga tagpi-tagping mga tahanan. Naglakad siya doon at nagsisigaw. "Hoy! Lumabas kayong lahat dyan! Mga walang hiya kayo! Harapan niyo ako ngayon! Matapang lang pala kayo kapag wala ako! Labas!" Galit na sigaw ni Anton
Nagmis daw lang abandonado ang lugar dahil walang lumalabas. Ngunit hindi siya nagtigil sa pag-aamok doon. At unti-unti may mga batang lumalabas. Awang-awa siya sa mga ito dahil napakadudungis. Kaya naman tinanong niya ang mga ito kung nasaan ang mga katandaan sa kanilang baryo. Hindi nagsasalita ang mga bata hanggang sa nakita niya ang bibig ng isang bata. Wala pala silang mga dila. Doon na nang hinala si Anton. Hinawakan niya ang isang bata. Umiyak ang bata na yon na parang gustong-gustong sumama sa kanya at nanghihingi ng tulong. Doon, alam na niya na kailangan niyang gumawa ng paraan. Inipon niya ang lahat ng bata na naroon habang wala pa ang mga aswang. Dinala niya ang mga bata sa kanilang tahanan at inutusan muna ang kanyang mga ina. At inutusan muna ang kanyang ina na nalinisin ang mga ito. Dahil kitang-kita sa mga damit nito ang naghalong dugo at dumi. Sa pagkuha niya sa 7 batang iyon, hindi niya inaasahan ang isa pala ay nakakapagsalita. Hindi naman kaagad niya ito tinanong kung ano ang nangyari. Maluha-luha namang nagsabi ang bata. Nabihag daw sila ng mga aswang at sila ang inuutusan na humarap sa mga baryo na sasalakayin ng mga ito upang kumuha ng mga pangontra at magmamanman sa mga maaaring maging banta sa mga aswang na iyon. Hindi mo na pinilit ni Anton na magkwento ng marami ang mga bata. Pero isa lamang ang kanyang sigurado na hindi maganda talaga ang naging kalagayan ng mga ito. Mula daw sila sa malalayong lugar at mga sadyang palaboy lang sa kanto. Wala din silang mga magulang. Kaya naman nung inaya sila ng isang lalaki na sinasabi niyang pinuno ng mga wakwak, ay hindi sila nagdalawang isip. Hindi naman nila inaasahan ang kanilang kahinatnan sa lugar na iyon. Sinadyang pinutol ang dila ng kanyang mga kasamahan upang hindi magsalita ang mga ito at magsumbong sa mga tao sa oras na ilagay sila sa mga baryo. Habang siya naman ay nakaligtas dahil noong mismong araw sana na yon ay puputulan na siya ng dila. Maswerte at nakuha sila ni Anton. Nagmakaawa ang mga bata na wag na silang papakawalan pa at doon na lamang sila tumira sa tahanan ni Anton. Bagamat hindi nakakapagsalita ang 6 sa mga ito, wala naman siyang pakialam dahil hindi iyon mahalaga. Pinabayaan niya na doon tumira sa bahay nila ang mga inosenteng bata sa pangangalaga ng kanyang ina. Kinahaponan, muling bumalik si Anton sa baryo ng mga wakwak. Kitang-kita niya sa mga ito sa malayo pa lang na hinahanap nito ang mga bata at galit na galit ang mga ito. Hindi naman siya nagpatagal pa at kaagad ding nagpakita sa kanila. Gulat na gulat ang mga wakwak sa kanyang presensya. Nagmumumura na noon si Anton at sinabi na wag nang hanapin ang mga bata dahil hindi naman na nila ito matatagpuan pa dahil sila rin ay mamamatay na sa gabing iyon. Bakit mo naman kinuha ang mga bata? Bakit nangingialam ka dito sa amin, ha? Batang maraming ukit sa katawan. Mga basag ulo. Sabi ng isang aswang. Oh, bakit? Kunwari pa kayo na wala kayong alam. Pagkatapos yung lapastanganin ang baryo ko, ang kakapal ng mga mukha nyo ha. Magtutuos tayo ngayon mga wakwak. Dadanak ang dugo nyo ngayong gabi. Sambit ni Anton habang unti-unting hinihimas ang kanyang punyal. Ibaba mo yung punyal na yan. Hindi dapat tayo mag-away-away dito. Ang sa amin lang, ibalik mo yung mga bata na kinuha mo dahil hindi sila sayo. Hindi mo sila pinaghirapan. Sambit ng isang aswang. Hindi ko sila ibabalik sa inyo at hindi ko kakalmahin ang sarili ko. Baka naman nabalitaan nyo na ang nangyari sa mga aswang sa baryo namin kagabi. Alam ko naman na ayaw nyong sumunod sa kanila.
Kaya wag na nating paabutin pa ng gabi ang pagpatay sa inyo. Ngayong hapon pa lang. Magsimula na tayo. Galit na wika ni Anton. Kitang-kita ni Anton ang nginig at takot ng mga aswang sa kanya. Alam niyang walang balak pumatol ang mga ito. Pero siguradong mapipilitan sila dahil sa mga sinabi ni Anton. Desidido na talaga siya na ubusin ang mga aswang na kanyang mga nalalaman at nakikita. Hindi rin naman sapat ang mga buhay nito bilang kabayaran sa mga buhay na nawala sa kanilang baryo. Kaya siguraduhin niyang magdudusa rin ang mga kaluluwa nito sa impyerno. May mga tao doon o mga tao sa umaga na mga aswang din naman na sinubukan siyang pakiusapan, na nagsasabi sa kanya na hindi nila kailangang humantong sa ganon. Ngunit wala ng awa na natitira sa puso ni Anton. Hindi niya hahayaan na ang mga susunod pang henerasyon ay magdusa din sa kilabot na hatid ng mga aswang. At hindi na niya hahayaan na may ilan pang pamilya ang umiyak dahil namatayan sila ng mga mahal sa buhay gawa ng mga ito. Sabi ni Anton, aantayin daw muna niyang gumabi para naman pata sa mga aswang at makapagpalit sila ng mga anyo sa tamang oras upang kaya rin nilang lumaban lakas sa lakas kay Anton. Batid rin naman kasi ng mga aswang na kahit bata pa si Anton ay hindi ito basta-basta dahil sa taas ng antas na mga engkantong nakasangga nito. Kaya naman grabe din ang kaba ng mga aswang sa kanya. Kilala kasi ang mga wakwak na mabilis lang magabi at madali lang mapatay. Hindi naman kasi mahirap kalabanin ang lahi ng mga aswang na ito. Kaya naman grabe din ang kilabot nila kay Anton, na kilala bilang bihasang albularyo sa buong baryo nila at pinag-uusapan sa mga karatig bayan. Walang nagawang pakiusap ng mga wakwak dahil sa pagsapit ng gabi kasi hindi nila nakokontrol na magpalit ng kanilang mga anyo. Sumugod na si Anton. Walang awa niyang pinagsasaksak ang mga humaharang sa kanyang daanan. Hindi siya naawa sa mga ito. Bagkus ay nakangisi pa siya habang ginagawa ang lahat. Iniisip niya lang din bilang ganti ito sa pagkuha sa mga inosente mga batang pinutulan nila ng mga dila dahil masyado na silang mapusok. Gayon din ang mga sanggol na napatay nila at mga buntis na nasalanta sa kanilang baryo. Bilang ganti na rin sa mga padre de pamilya na nagdudusa sa mga oras na ito dahil nakaburol ang kanilang mga asawa at hindi man lang nila nagawang ipagtanggol o ipaglaban ang buhay ng kanilang mag-ina. Binuhos na lang ni Anton ang lahat ng kanyang hinanakit at pagsisisi sa kanyang sarili sa paggapi sa mga wakwak. Naging madugo ang labanan at hindi niya kaya pang idetalya ang lahat sa sobrang brutal. Napakalala ng pangbubuntong ni Anton dahilan para maisakatuparan niya ang pag-ubo sa mga wakwak. Habang naliligo sa dugo ang mga aswang, kinakaladkad niya ang mga bangkay ng mga ito sa gitna at pinagpatong-patong bago pa sumikat ang araw. Kumuha siya ng pansunog at sinigurado niya na maging ang mga kabahayan ng mga ito ay matutupok ng apoy. At pagkatapos nito, kaagad siyang naganap ng ilog upang paliguan ang sarili dahil hindi siya maaaring makita ng mga tao na puno ng dugo. Sa pagbabad niya sa rumaragasang ilog, unti-unti din namang nawala sa kanyang katawan ang mga dugo ng mga aswang na kanyang pinatay. Sumikat na ang araw at dumarami na ang dumaraan sa ilog. Marami nang bumabati sa kanya ng magandang umaga dahil nga kilala si Anton sa iba't ibang karatig bayan. Masaya ang mga tao doon na makita si Anton na naliligaw sa kanilang ilog. Hindi rin naman nagtagal at nagpaalam na si Anton sa mga tao na kumakausap sa kanya doon. Nagmamadali siyang binaybay ang daan pauwi sa kanila dahil paniguradong kailangan na ng kanyang ina ng katulong sa mga batang kinukupkup nila. Sa pagdating niya,
wala namang masyadong nakapila sa kanilang tahanan upang magpagamot. Dahil nga karamihan sa kanilang mga kababaryo at kakilala ay nakikiramay sa pamilya ng mga nasawing buntis. Kinausap siya ng kanyang ina at sinabi nito sa kanya na malaki ang responsibilidad ang pag-ampo ng ganun kadaming bata. Nanindigan naman si Anton na kaya nilang itaguyod iyon. Dahil handa namang tumulong kahit anong oras ang mga diwata. Naawa din kasi ang kanyang mga magulang sa mga batang iyon. Pero takot sila sa maaaring bigat ng responsibilidad at maaaring hindi nila magampanan ang pangangailangan ng mga ito. Pero dahil nagkaroon naman sila ng malaking tiwala kay Anton, hinayaan na lamang nila. Binigyan nila ng sapat at halos sobra-sobrang pagmamahal at kalinga ang mga batang iyon. Hindi nila ipinaramdam dito na iba sila sa kanila at parang pamilya na rin at kapatid na rin ang turing ni Anton sa mga ito. Kinausap siya ng diwata. Ayon dito, maaaring makatulong sa kanya ang mga batang iyon sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga ito ng paghilot at sa paraan ng mga halamang gamot. Binigyan din ng paalala ng diwata si Anton na obserbahan niya ang mga bata dahil maaaring nahawaan ito ng pagiging aswang ng mga wakwak. Batid nilang hindi nila papakainin ito ng mga normal na pagkain. Bagkus ay mga karne lamang ng tao o di naman kaya ay karne ng mga hayop na kanilang ninanakaw. Nakumpirma nila sa batang lalaki na totoo ang sinabi ng diwata. Hindi nga mga normal na pagkain ang ipinapakain sa kanila. At kung minsan ay parabang nabubulok itong mga karne. Ngunit sa pagbabantay naman ni Anton at pag-iimbestiga, sa kabutihang palad naman ay hindi sila nahawaan at malinis ang kanilang mga pangangatawan. Wala nang matatandaan ng mga pangalan ang mga batang iyon. Hindi na rin naman nila nais gamitin ang kanilang huling pangalan. Kaya naman nagdesisyon sila Anton na sila na rin ang magbigay ng pangalan sa mga ito. Sa gabay ng mga diwata at engkanto, kahit papipi ang 6 sa mga batang iyon, ay sigurado naman sila na alam ni Anton kung paano kakausapin ng mga ito gamit ang utak. Dahil kasama rin iyon sa ipinagkaloob nilang abilidad kay Anton. Hindi na rin nahihirapan sa pakikipag-usap ang binata sa mga batang kanilang kinupkop. Kinausap nila ang mga batang iyon at tinanong kung papayag ba sila na kailangan nilang matuto at tumulong kay Anton na manghilot at manggamot ng kanilang mga pasyente. Masaya naman ang mga bata at walang problema sa kanila ang ganoong gawain. Kaya naman sinanay na sila ni Anton para meron silang katuwang sa pagdami ng kanilang mga pasyente at hindi na mahirapan si Anton na asikasuhin ang mga ito. Kung popular na si Anton sa kanyang pisikal na kaanyuan, sa dami ng mga simbolo at mga salitang nakaukit sa kanyang katawan, mas lalo pa siyang naging popular noong naging katuwang niya ang mga bata na kanyang kinupkop. Madami silang mga laban kasama ang 7 batang iyon na nairaos. Mga laban sa mangkukulam, sa mampabarang, at sa iba't ibang uri ng aswang, at sa mga itim na mga engkanto, maging sa mga nuno na ng gagambala at mga itim na duwende. Wala silang talo na laban. Palagi silang panalo at palagi silang hinahangaan. Dumating na din sila sa punto na dumadayo na sila sa malalayong baryo at dinadayo na din sila ng mga malalayong bayan dahil mataas na ang tiwala sa kanila ng mga tao. Kitang-kita din ni Anton at ng diwata ang potensyal ng mga batang iyon sa kanilang larangan. Walang pumapalya sa kanila at kitang-kita sa kanila na gustong-gusto nilang matuto at gusto nila ang kanilang ginagawa. Kaya naman, hindi naman talaga kailangang pagsisihan ni Anton ang pagkupkop sa mga ito dahil di hamak na mas maganda ang kanilang mga buhay at kalagayan sa puder nila ng kanyang mga magulang na hindi rin naman nagsasawa na disiplinahin at mahalin silang lahat ng patas. Kitang-kita naman sa mga batang iyon
na hindi sila tinatablan ng kahit anong takot. Dahil iyon nga, napunta rin sila sa pudar ng mga aswang at hindi na sila kinikilabutan pa sa mga itsura nito. Kaya nasasama niya din sa mga labanan at pisikal na pag-atake ang mga batang iyon na para bang sumusunod ito sa kanyang larangan. Sobrang saya ni Anton dahil gusto niyang maipalaganap talaga sa lahat ang kanyang gawain upang mas dumarami pa ang mga pumupuksa ng kasamaan. Hindi din nakakalimutan ni Anton ang karanasan nila sa paglaban sa isang bantog na mambabarang. Hinarap nilang 8 nang walang kahirap-hirap gamit ang mahika ng kalikasan at gabay ng mga engkanto at diwata. Hinarap nila ang mambabarang at napuksa nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga dasal at pisikal na lakas. Hindi man lang nananalo ang mga itim na engkanto, mga manlalason at mga insekto ng mambabarang mula sa kabilang mundo sa kanila. Hindi man lang sila nadaplisan, kaya naman hangang-hanga ang kanilang mga kababayan sa kanila sa tuwing may nababalitaan ang mga ito. Nabigla na lamang nawawala ng mga masasamang nilalang na nakatira sa kanilang lugar. Ngunit napapansin nila na napupunta na sa alanganin ang kanilang baryo. Kaya naman inutusan sila ng mga diwata na lumipat na lamang sa itaas ng bundok sa kabilang parte sa norte. Hindi naman sila nagdadalawang isip. Kasama ang kanilang mga magulang, nagtayo sila ng panibagong buhay doon. Wala na ngang nakakakita sa kanila ng mga tao at hindi na sila nakakapagpagamot. Pero sa mga iilan na nakakaalam kung nasaan sila, ayon na lamang ang tumatawag sa kanila kapag mayroong nangangailangan at bumababa sila sa baryo upang magbigay ng libreng tulong kagaya ng mga ginagawa nila noong una. Ayon din kay Anton, isa sa dahilan kung bakit mas pinili nilang lumayo sa kanilang mga kababaryo dahil hindi na lamang sila sa mundong ito nakikipaglaban sa mga masasamang elemento din sa mundo ng mga diwata. Hinaharap din nila ang mga ito. Tumutulong rin sila sa mga digmaan doon at kung ano-ano pang mga bagay. Mas napapadalas na rin ang pagpasok nila sa kabilang mundo kumpara dito sa pisikal na mundo. Kapalit naman noon ay ang kaginhawaan ng buhay ng kanyang mga magulang, maging ang kanilang mga buhay nila sa tunay na mundo. Hindi sila nagugutom, hindi sila nagkukulang sa pera, at wala silang pangangailangan na hindi natustusan. Dahil hindi naman nagkulang ang mga diwata sa ng mga handog na ginto, dahilan para umunlad ng umunlad at yumaman ang kanilang pamilya. Maraming matitinding pagsubok ang naranasan ni Anton at ng kanyang mga inampon sa kabilang mundo. Naranasan na nilang magkaroon ng malulubang sakit, matitinding sugat, at mapasok na matinding sumpa. Ngunit lahat naman yon ay kanilang nairaos. Kapag naman bumabalik sila sa tunay na mundo, inuubos naman nila ang kanilang oras sa pagbibigay ng panahon sa kanilang mga magulang. At kung minsan, bumababa din sila sa kanilang baryo upang humarap sa mga tao na naghanap sa kanila at tumutulong doon. Hindi kagaya dati na maraming mga aswang at masasamang nilalang na umaaligid sa kanilang baryo. Ngayon naman ay umunti-unti namang bumabalik ang kapayapaan nito. Marahil natatakot na ang mga nilalang na dumaan sa kanila dahil alam nila ang bagsik ni Anton. At mas lalo pa itong bumagsik noong nakasama na niya ang 7 niyang inampon na naturuan niya din na ipasok sa kanyang larangan. Matagal na rin ang panahon nung nakakalipas nang madalas nilang nakikita si Anton. Bibihira na lang nila itong makita at kung minsan ay hindi pa. Bagamat bihira na lamang nilang maramdaman ang presensya ng tagapagtanggol nilang binata, hindi naman na sila masyadong nag-alala dahil nga sa binatang ito, wala nang masasamang nilalang, sumpa at kung ano-ano pang mga bagay na kanilang kinakatakutan noon
ang naiwan sa kanilang baryo. Sobrang payapa na doon. Hindi kagaya dati na mayroong mga banta doon sa pagsapit ng gabi. Hindi man nila madalas makita muli doon si Anton. Kampante naman sila. Naligtas silang lahat dahil hindi naman sila nito pababayaan kahit pa hindi sila palaging nakikita. Hindi kagaya dati. Sa paglipas ng panahon, ayon sa mga matatanda doon, nabalitaan daw nila na si Anton ay may asawa na sa kabilang mundo. Wala namang nakakapagpatunay, pero marami din naman ang naniniwala dahil hindi malabo. Isa rin daw iyon sa dahilan kung bakit hindi na nila madalas makikita si Anton na nabansag ang binatang maraming tato. Gayunpaman, madalas pa rin nilang makita ang 6 na pipi na bumababa sa baryo upang manggamot ng mga nangangailangan at magbigay ng tulong sa mga ito. Hindi man nila natatagpuan si Anton sa personal, ay masaya naman sila. Dahil kahit papano ay iniisip pa rin sila nito at nag-iiwan pa rin sa kanila ng mga kapatid nitong tinuturing na sumunod din sa kanyang larangan na tumulong sa mga kababayan. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon na ang mga tao sa baryo na dalawin si Anton sa bundok. Ngunit sa paghalughog nila ng bundok, hindi nila nakita ang tahanan nito. Doon na sila nakumbinsi. Bagamat mahiwaga nga ang tahanan ng binata, ramdam naman nila ang presensya nito. Dahil hindi naman sila napahamak sa bundok na iyon sa kanilang pag-akyat at pagbaba. Dahilan na rin siguro na hindi nila matagpuan ang tahanan nito. Dahil napoprotektahan ito ng kanyang mahika upang hindi ito mapasok o matunton ng kahit sino mang masasamang nilalang. Nire-respeto naman ito ng mga tao sa baryo. Kaya magpahanggang sa ngayon, sila na lamang ang nagdesisyon na antayin na lamang nila na kusang bumaba si Anton doon at makipaghalubilo muli sa kanila. Dahil malaki nga ang utang na loob nila sa binata at gusto rin nila na lagi itong nakikita.